Naging interesado agad si Shi Yufei sa ideya at sinabi niya na balang araw ay tiyak na pupunta siya kay Ming upang tumulong sa mga gawain nito. Nakita ni Jin Shanbai na may sariling pag-iisip si Shi Yufei kaya sinabi niya rito na pagkatapos ng gawain sa lugar na ito ay maaari na siyang sumama upang makipagkita kay Ming. Ngumiti si Shi Yufei at nagpasalamat dahil noong una ay natatakot pa siya na baka hindi siya tanggapin ni Ming kung sakaling pumunta siya roon ng mag-isa. Ang usapan tungkol sa bangko ay labis na nagpahanga kay Hua Chi kaya hindi na niya napigilan ang sarili na magtanong kung magkano ba talaga ang maaaring kitain ng bangko sa bawat taon. Sumagot si Jin Shanbai na mahirap sabihin ng eksakto dahil sa simula pa lamang ay may ilang 10 malalaking mundo na ang kasali at ang bawat isa sa mga mundong iyon ay may maraming puwersa at maraming cultivator kaya hindi naman mahirap isipin na may ilang libong trilyong eternal coins ang maaaring ideposito roon bawat taon. Idinagdag ni Shi Yufei na kung aabot man sa ilang libong trilyon ang kabuuang deposito ay ang 1% niyon ay katumbas na ng ilang 10 trilyong eternal coins at kahit na kalahating porsyento lamang ang maging kita ay aabot pa rin yun sa ilang trilyon. Nang marinig yun ni Hua Chi ay lalo siyang naakit at sinabi niya na tiyak na sasali siya sa negosyong yun dahil si Ming ay parang isang wealth god na kayang magbigay ng napakalaking kita. Nang mabanggit ang wealth god ay napaisip bigla ang lahat at sinabi ni Jin Shanbai na hindi niya alam kung kayang lampasan ni Ming ang wealth god sa kayamanan at impluwensya. Napatigil din si Shi Yufei at sinabi niya na ang wealth god ay kilala bilang isa sa nangungunang 10 tao sa Human Dao List at walang sino man ang nakakaalam ng tunay nitong pagkatao at wala ring nakakaalam kung gaano karaming ari-arian ang hawak nito sa napakaraming lugar. Habang nag-uusap pa sila ay nagsimula na ang seleksyon para sa warrior list. Sa malaking plaza ay nagtipon ng ilang milyong tao mula sa iba't ibang bahagi ng Immortal Continent na pumunta dito para lamang sa pagkakataong makapasok sa listahan. Hinati sila ng mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree sa ilang daang grupo na may tig-1,000 tao bawat grupo at binigyan ang bawat grupo ng kani-kanilang numero simula sa unang grupo hanggang sa mga sumunod na grupo. Dahil patuloy pa ang pagdating ng mga tao mula sa malalayong lugar ay inuna muna ang mga naunang dumating at sinimulan ang pagsusulit sa unang grupo. Ang mechanical formation na ginawa ni Ming ay itinayo sa isang espesyal na espasyo na may isang pasukan at isang labasan lamang. Ang mga kalahok ay papasok sa pasukan at lalabas sa labasan at tanging ang mga makakalabas sa loob ng itinakdang oras lamang ang maituturing na pumasa. Isang tagapagbantay ang tahimik na nakatayo sa labasan upang bantayan ang mga lalabas at wala pang 15 minuto ay may isang kabataang lalaki na agad na lumabas ng maayos. Itinala agad ng tagapagbantay ang pangalan ng kabataang yun pati na ang kanyang cultivation at ang oras na ginamit niya sa pagtapos ng pagsubok at pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang token bilang patunay na siya ay pumasa. Sunod-sunod na may 3 pang tao ang lumabas mula sa pasukan at pagkatapos noon ay natapos na ang oras kaya natapos na rin ang seleksyon para sa unang grupo. Nang makita yun ni Hua Chi ay hindi niya napigilan ang pagtataka at sinabi niya na napakahigpit naman ng pamantayan ni Ming. Nakita niya ang mga kalahok at alam niyang talagang magaganda ang talento ng mga ito at kung papasok sila sa 3 Pure One sect ay malaki ang posibilidad na matanggap sila agad doon. Ngunit sa kabila ng ganoong kagandang talento ay sa 1,000 tao ay 4 lamang ang napili. Sinabi ni Jin Shanbai na sinabi sa kanya ni Ming noon na mas mabuting kaunti ngunit mahusay kaysa marami ngunit walang kwenta. Ang 30,000 pwesto sa warrior list ay magiging pundasyon ng Heavenly Dao sect sa hinaharap kaya hindi dapat magmadali at dapat na siguraduhin ang mga papasok lamang ay ang mga tunay na may potensyal. Tumango si Hua Chi at sinabi niya na kung ganoon nga ang pamantayan ay maaaring makapili lamang ng mahigit 1,000 mandirigma sa buong Immortal Continent at tiyak na hindi ito aabot sa 2,000. Sumagot si Jin Shanbai na sapat na yon dahil hanggat mapuno ang 30,000 pwesto mula sa iba't ibang malalaking mundo ay maayos na ang lahat at ang natitira na lamang ay ang pagraranggo sa mga napili. Nang tanungin ni Hua Chi kung paano gagawin ang pagraranggo ay ipinaliwanag ni Jin Shanbai na isasama sa pagraranggo ang resulta ng paunang pagpili at pagkatapos ay dadalhin ni Ming ang mga mandirigmang iyon sa kanyang Infinite Divine Sea para magsanay at doon niya mismo oobserbahan ang lakas talento pangunawa at iba pang katangian ng bawat isa bago sila ayusin sa ranggo ayon sa kanilang ipinakita. Habang mainit na isinasagawa ang seleksyon ni Ming sa iba't ibang lugar ay nasa Martial God Hall naman si Di Xiong at ang mga matataas na opisyal nito na pawang nalulungkot at walang sigla.
Napakalaki kasi ng naging pagkalugi nila kamakailan at kahit na alam nilang hindi na sila sisingilin pa ng Han Ancestor ay nakakahiya pa rin ang nangyari sa kanila. Galit na sinabi ni Zhu Wang na 100 trilyong Eternal Coins ang nawala sa kanila at kung mayroon lamang sila ng ganoong kalaking halaga ay maaari rin sana silang pumili ng mga henyo sa iba't ibang malalaking mundo katulad ng ginagawa ni Ming ngayon. Ngunit sa halip na magkaroon ng pera ay wala silang natanggap at kailangan pa nilang bayaran ang utang sa Han Ancestor at pati na ang natitira nilang mahigit 1 trilyong Eternal Coins ay naubos na rin sa mga nakaraang gastos. Sinabi ni Di Xiong na huwag mag-alala ang lahat dahil mababaw pa ang pundasyon ni Ming at ang kasalukuyang kayabangan nito ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanya sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Zhu Wang kung ang tinutukoy ba nito ay ang Divine Race at sumagot si Di Xiong na tama yun dahil kapag itinuring na banta ng Divine Race si Ming ay tiyak na darating sila upang patayin ito ng tuluyan. Idinagdag pa niya na sinabi nila noon na isa pang pagkakakilanlan ni Ming ay ang pagiging tagapagmana ng Immortal Temple kaya kapag ikinalat nila ang impormasyong yun sa mga kalaban nito ay tiyak na kikilos agad ang mga yun laban kay Ming. Tinanong ni Zhu Wang kung sino ba talaga ang kalaban ng Immortal Temple sa mahabang panahon na ito. Sinabi ni Di Xiong na yun ay isang killing organization ng Divine Race at yun lamang ang alam niya sa ngayon. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mamamatay si Ming at habang nagkakagulo ang lahat ay maaari nilang sakupin ang Heavenly Dao Sect nang walang kahirap-hirap. Lahat ng ginagawa ni Ming ngayon ay para lamang sa kanila kaya wala silang dapat ikabahala at dapat lamang silang maghintay ng tamang pagkakataon. Napabuntong hininga si Sun Yi at sinabi niya na nakakahiya pa rin ang nangyari dahil sinasabi ng mga tao sa labas na ang martial arts ng Heavenly Dao Sect ay mas maganda at mas madaling sanayin kaysa sa martial arts ng Han Ancestor at hindi ito magandang senyales para sa kanila. Sinabi ni Di Xiong na hindi mahalaga yun dahil kapag namatay si Ming ay magiging kanila rin ang Heavenly Dao Sect at sa ngayon ay dapat muna silang manahimik at hayaan munang magsaya si Ming sa kanyang mga ginagawa. Habang inihahanda ni Ming ang martial arts tournament para sa mga talento sa buong mundo ay sinimulan na rin niya ang pagtatayo ng mga gusali ng Heavenly Dao Sect sa Five Elements Continent. Mayroon siyang daan-daang milyong Heavenly Craft Puppet kaya napakadaling magtayo ng mga istruktura doon. Sa loob lamang ng ilang araw ay naitayo na ang isang napakalaking complex na sumasaklaw sa 1 milyong ektarya at may hindi mabilang na mga gusali na agad na naging handa para sa mga darating na disciple. Ang Heavenly Dao Sect sa Five Elements Continent ay itinayo sa Five Elements Mountain na nakaharap sa Five Spirit City kaya kitang-kita ito mula sa malayo at agad na naging simbolo ng lakas ng sekta sa lugar na iyon. Nagsimula na ring lumipat ang mga disciple ng Heavenly Dao Sect sa Five Elements Continent at nagsimula ng gumalaw doon upang ipakilala ang sekta sa mga lokal na tao. Sunod-sunod na araw na naging abala si Ming at halos hindi na siya makapagpahinga dahil sa dami ng kailangang asikasuhin. Isang araw habang abala siya sa paghahanda ay biglang may bumaba mula sa langit sa Tianyuan Continent na napakakapal na kulay abong ulap na agad na nagbigay ng bigat sa pakiramdam ng lahat ng tao doon. Napatingin ang mga tao sa langit at hindi nila alam kung ano ang nangyayari dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong uri ng ulap kailanman. Agad itong naramdaman ni Ming at tumayo siya sa tuktok ng Undying Divine Tree habang pinagmamasdan ang ulap na patuloy na bumababa. Hindi nagtagal ay naging isang napakalaking palasyo ang ulap at bumukas ang pintuan nito at mula roon ay lumabas ang isang gold-armored god. Ang lakas ng gold-armored god na yun ay tila nasa ika-9 na antas ng longevity realm na sumasakop sa langit at lupa kaya agad na naramdaman ng lahat ang presensya nito. Malabo ang mukha nito at may taas na 1,000 talampakan at may hawak na sibat na nagliliwanag sa dilim. Sinabi nito nang may tinig na parang kulog na dumating ang utos ng Divine Court at dapat itong tanggapin ng Heavenly Dao Sect. Nang marinig ni Ming ang tungkol sa Divine Court ay kumunat ang kanyang noo dahil ayon sa alamat ay sama-samang itinatag ng 3 Divine Race ang isang Divine Court para pamahalaan ang mga bagay sa lahat ng mundo. Napaka-misteryoso ng Divine Court at bihirang makialam sa mga gawain ng tao at sa kasaysayan ay kakaunting beses lamang itong lumitaw. Tumayo si Ming sa tuktok ng puno at malakas na sinabi na tinatanggap niya ang utos ng Divine Court bilang si Ming ng Heavenly Dao Sect. Sumigaw ang gold-armored god at inutusan siyang lumuhad agad bilang paggalang sa utos na dala nito. Malakas na sinabi ni Ming na ang mga lalaking tao ay lumuluhod lamang sa kanilang mga magulang at sa langit at lupa at hindi sa sinumang sugo lamang.
Nagbanta ang Gold Armored God na kapag hindi siya lumuhad ay agad na magiging abo ang buong Tianyuan continent. Malamig na tumawa si Ming at sinabi na gusto niyang makita kung paano gagawin nitong abo ang Tianyuan continent kung kaya nito. Tila hindi inaasahan ng Gold Armored God ang katigasan ng ulo ni Ming dahil bilang sugo ng Divine Court ay sanay ito na ang mga tao ay yumuyukod at lumuluhod sa kanya saan man siya pumunta at ngayon lamang siya nakakita ng isang tao na may ganoong kayabangan at katigasan. Sumigaw ang Gold Armored God na huwag isiping dahil mayroon silang Primordial Chaos Firmament Cover ay ligtas na sila at kapag nagalit ang isang True God ay kahit ang Primordial Chaos Firmament Cover ay magiging abo. Nagtaka si Ming dahil ang Divine Court ay misteryoso at mataas kaya bakit nito papansinin ang isang maliit na tulad niya. Kahit nagtataka siya ay malamig pa rin siyang tumawa at sinabing ano ba ang Gold Armored God para sundin ng mga True God at bakit siya matatakot sa isang sugo lamang. Natakot ang Gold Armored God sa sinabing iyon at nagalit ito at sinabing huwag magmayabang ang mababang tao at magbibilang ito hanggang 3 at kapag hindi pa rin lumuhad si Ming ay magpapababa ang Divine Court ng sakuna at wawasakin ang Heavenly Dao Sect ng tuluyan. Agad na kinontak ni Ming ang War City at sa susunod na sandali ay lumitaw ang napakalaking War City sa itaas ng andayang Divine Tree. Puno na ang War City ng Nebula Cannon at Nebula Giant Cannon kung saan mahigit 30,000 ang Nebula Cannon at mahigit 10,000 naman ang Nebula Giant Cannon. Malamig na sinabi ni Ming na ipakita na ng War City ang buong lakas nito sa pagkakataong ito. Nang simulang magbilang ng isa ang Gold Armored God ay biglang nagsanib ang hindi mabilang na putok ng kanyan at naging isang napakalaking killing formation ng apoy na sumugod dito. Napasigaw ito at nagmadaling gumamit ng kakayahan upang tawagin ang lakas ng Divine Court at may lumitaw na malaking itim na puyo sa likod ng ulap. Ngunit masyadong mabagal ang kilos nito at kahit hindi pa kumpleto ang gamit ng War City ay ang isang sabay-sabay na pagpapaputok nito ay labis na nakakatakot. Kumislap ang liwanag ng pagpatay at ang lahat ng ulap kasama ang Gold Armored God at ang puyo sa likod nito ay tuluyang naglaho at sumingaw na wala man lang naiwan na bakas. Matapos singawin ng kalaban ay ang nakakatakot na liwanag ay naging isang lambat ng liwanag na humarang sa labas ng Tianyuan continent. Kung may titingin mula sa malayong kawalan ay makikita na ang Tianyuan continent ay parang isang napakalaking itlog ng liwanag na tahimik na nakalutang sa kawalan. Sa labas ng itlog na yun ay biglang lumitaw ang daan-daang libong killing symbols na nagkadugtong at bumuo ng isang formation na nagpoprotekta sa Tianyuan continent. Nagulat si Ming dahil hindi niya alam na kaya pala ng War City ang ganoong bagay at tinanong niya ito kung paano naging killing formation ang putok ng Nebula Cannon at kung paano nito naprotektahan ang Tianyuan continent. Tuwang-tuwang sinabi ng War City na maliit na bagay lamang yun at kung bibigyan pa siya ni Ming ng ilang divine restriction ay makakagawa pa siya ng mas komplikadong mga light killing formation. Ipinaliwanag nito na ang formation sa labas ng Tianyuan continent ay ginawa niya mula sa sobrang lakas ng pag-atake na yun upang maging barrier at kapag may kalaban na sumubok pumasok ay muli itong mag-a-activate at aatake ng husto sa mananalakay. Tuwang-tuwa si Ming at sinabing hahanap siya ng pinakamalakas na killing formation para sa War City bilang gantimpala sa ipinakita nitong kakayahan. Biglang lumitaw ang War City Child at nagtanong kung seryoso si Ming sa sinabi nito. Tumawa si Ming at sinabing dahil labis siyang napahanga nito ay gagawin niya ang lahat upang matulungan itong lumakas pa. Sinabi ng War City Child na kung makakahanap si Ming ng isa sa nangungunang 10 killing formation ay malaki ang maitutulong nito sa kanya at baka magkaroon pa siya ng pagkakataong maging isang creation artifact. Nagtanong si Ming kung ano ang nangungunang 10 killing formation. Ipinaliwanag ng War City Child na may listahan ng pinakamalakas na killing formation sa mundo kung saan ang unang pwesto ay tinatawag na First Killing Formation at ang ikalawa naman ay Second Killing Formation at ang mga orihinal na pangalan ng mga iyon ay hindi na alam ng sinuman. Tumango si Ming at sinabing siguradong napakalakas na mga iyon at susubukan niyang hanapin ang mga ito ngunit kung magtagumpay man siya ay nakasalalay sa kanyang kapalaran. Ngumiti ang War City Child at sinabing si Ming ay taong may malaking kapalaran kaya maaaring mahanap nga niya ang mga iyon. Matapos patayin ng tinaguri ang sugo ng Divine Court ay nagtaka si Ming kung bakit siya napansin ng Divine Court. Samantala sa Martial God Hall ay nakatanggap na ng balita si Di Xiong at malamig itong tumawa at sinabing hindi siya binigo ni Ming sa ginawa nito. Sinabi ni Zhu Wang na napakahusay ng hula ng Hallmaster dahil alam nitong lalaban si Ming sa sugo at dahil doon ay talagang magigising ang Divine Court at malapit na ang kamatayan ni Ming.
Sinabi ni Di Xiong na malaki ang naitulong ni Sun Yi dahil may ugnayan ito sa sugo. Ngumiti si Sun Yi at sinabi niya lamang sa sugo na si Ming ay may maraming kayamanan at likas na duwag at madaling matakot at kapag tinakat lamang ay tiyak na ibibigay nito ang mga kayamanan. Ang sugo ay kilalang sakim kaya nang marinig nito ang sinabi niya ay agad itong pumunta kay Ming. Sinabi ni Di Xiong na magkakaroon ng malaking problema si Ming at maaari na silang maupo at manood ng magandang palabas. Naisip din ni Ming na magkakaroon siya ng problema dahil ang pinatay niya ay mula sa Divine Court ngunit naisip din niya na hindi naman maaaring magpadala agad ang Divine Court ng isang main god para sa kanya at kahit magpadala man sila ng main god ay mayroon siyang Primordial Chaos Firmament cover kaya wala siyang dapat katakutin. Ngunit kahit ganoon ay nagpa siyang maghanda upang hindi siya mabigla sa susunod na mga pangyayari. Pinuntahan niya si Xiaoxi at tinanong kung kaya na nitong makipag-ugnayan sa Heavenly Will ng Tianyuan Continent at sumagot si Xiaoxi na kaya na nito. Tinanong ni Ming kung posible bang ma-refine ang Heavenly Will. Ang Heavenly Will ng isang malaking mundo ay halos kasing lakas ng isang main god at kung ito ay maaaring ma-refine ay magiging tunay na ligtas ang Tianyuan Continent. Nag-isip si Xiaoxi at sinabing posible ito ngunit magiging marahas ang proseso at mangangailangan ng napakaraming yaman. Tinanong ni Ming kung paano maaaring ma-refine ang Heavenly Will. Ipinaliwanag ni Xiaoxi na gagawin ng Undying Divine Tree na maging bahagi ng kanyang katawan ang buong Tianyuan Continent at sa pamamagitan nito ay natural na makokontrol nito ang Heavenly Will dahil hindi maaaring humiwalay ang Heavenly Will sa malaking mundo at kapag kontrolado mo na ang malaking mundo ay kontrolado mo na rin ang Heavenly Will. Tinanong ni Ming kung anong mga yaman ang kakailanganin at naging interesado siya rito. Sinabi ni Xiaoxi na una ay kailangan ng 3 bangkay ng True God at ikalawa ay kailangan ng isang Eternal Realm Master na papansamantalang magpipigil sa Heavenly Will. Halos mapatalon si Ming sa gulat at sinabing ang 3 bangkay ay sapat ng mahirap pero kailangan pa talaga ng isang Eternal Realm Master at kung kaya niyang tawagin ng isang Eternal Realm Master ay hindi na sana niya kailangan pang i-refine ang Heavenly Will. Nagkibit balikat si Xiaoxi at sinabing yun lamang ang paraan. Sinabi ni Ming na alam niyang ang Heavenly Will ng Taya Great World ay na-refine ng Beast Emperor noon ngunit hindi naman ito humingi ng tulong sa isang Eternal Realm Master. Sumagot si Xiaoxi na nangangahulugan lamang na bagong buo pa ang Heavenly Will ng Taya Great World samantalang ang Heavenly Will ng Tianyuan Continent ay napakatagal nang umiiral at napakalakas kaya hindi ito basta-bastang maaaring ma-refine. Natahimik si Ming at pagkatapos ay sinabing susubukan niya ito kahit hindi niya alam kung magtatagumpay siya. Sa tingin niya ay mas mahalaga ang pag-refine sa Heavenly Will kaysa sa martial arts tournament kaya agad siyang pumunta sa Legendary Academy at hinanap si Old Huang. Gaya ng dati ay tamad na nakahiga si Old Huang sa may pintuan at nagpapainit sa araw. Nang makita nito si Ming ay malamig itong nagtanong kung ano na naman ang kailangan nito. Nagbigay galang si Ming at sinabing mayroon siyang kailangang hilingin. Sinabi ni Old Huang na umalis na siya dahil wala itong oras. Kumurap si Ming at sinabing ang isang malakas na tulad nito ay tiyak na kayang makita ang hinaharap. Binuksan ni Old Huang ang mga mata at tinanong kung ano ang nais sabihin ni Ming. Sinabi ni Ming na may utang siyang loob dito at kapag siya ay naging isang Eternal Realm Master ay tutulungan niya itong makaalis sa Legendary Academy at mabigyan ng kalayaan. Biglang umupo si Old Huang at tinitigan ng mabuti si Ming at sinabing hindi dapat magsalita ng padalos-dalos dahil ang sinabi niya ngayon ay parang pagtatanim ng isang napakalalim na dahilan na magbubunga ng napakabigat na resulta sa hinaharap at tinanong kung kaya niya itong panindigan. Sinabi ni Ming na nauunawaan niya yon ngunit sasabihin pa rin niya na kapag siya ay naging isang main god ay tutulungan niya itong makalaya. Tumawa si Old Huang at sinabing kahit matagal pa ay may posibilidad nga si Ming kaya tinanong nito kung ano ang kailangan. Ikinwento ni Ming ang tungkol sa pag-refine ng Heavenly Will. Suminghal si Old Huang at sinabing akala niya ay napakalaking bagay ngunit ang pagpigil sa Heavenly Will ay madali lang. Nagtaka si Ming at tinanong kung ang Heavenly Will ba ay kasing lakas ng main god. Ipinaliwanag ni Old Huang na sa antas ay halos magkapareho sila ngunit sa karunungan at karanasan ay hindi makakapantay ang Heavenly Will sa isang main god kaya kapag naglaban ang dalawa ay tiyak na matatalo ang Heavenly Will ngunit iba na ang usapan kapag ang Heavenly Will ay na-refine na ng isang tao. Tumango si Ming at nagpasalamat. Sinabi ni Old Huang na tutulungan na rin niya ng lubusan at ibibigay na rin niya ang mga bangkay ng True God. Pagkasabi nito ay naghulog ito ng isang singsing sa lupa.
Pinulot ito ni Ming at nalaman niyang may 12 bangkay ng True God sa loob nito at nagulat siya sa dami. Sinabi ni Old Huang na lumapit siya at sinunod naman ni Ming. Kinagat ni Old Huang ang daliri nito at pinaguhit kay Ming ang palad nito at gumuhit ito ng isang simbolo doon. Sinabi nito na pagbalik ni Ming sa Tianyuan Continent ay tumayo siya sa labas nito at ilagay ang palad sa kawalan upang pigilan ang Heavenly Wheel, ngunit ang simbolong yun ay 3 beses lamang magagamit at bawat gamit ay tatagal ng 3 oras kaya dapat silang magmadali. Tuwang-tuwa si Ming at nagpasalamat. Ibinigay din niya kay Old Huang ang lahat ng pinatuyong karne na nakuha niya sa trial ground. Tiningnan ni Old Huang ang karne at ngumiti ito at sinabing mukhang pwede nang kainin. Pagkatapos ay binigyan nito si Ming ng isang papel na may nakasulat na recipe ng isang alak na tinatawag na Creation Divine Brew. Ang alak na ito ay nangangailangan ng 81 uri ng mamahaling sangkap at kailangang gamitan ng Creation Divine Liquid at ang pinakamahalaga ay kailangan ng Creation Divine Thunder para ito umasim. Nang makita ang recipe ay naunawaan ni Ming na alam ni Old Huang na may kakayahan siya sa Creation Divine Thunder at World Creation Lightning. Nakangiti niyang sinabi na sa loob ng 1 taon ay ibibigay niya ang Creation Divine Brew. Sinabi ni Old Huang na sige at umalis na siya. Bumalik si Ming sa Tianyuan Continent at kinausap si Xiao Xi. Tumayo siya sa walang hanggang kawalan sa labas ng Tianyuan Continent kung saan walang konsepto ng oras at espasyo at napakalamig at tahimik. Sa harap niya ay nakita niya ang isang napakalaking itlog ng liwanag na siyang Tianyuan Continent. Narinig niya ang tinig ni Xiao Xi na nagsabing handa na ang lahat at maaari na niyang simulan ang pagpigil sa Heavenly Wheel. Tumango si Ming at itinaas ang kanyang palad at marahang idiniin sa direksyon ng itlog ng liwanag. Sa sandaling yun ay bahagyang yumanig ang Tianyuan Continent at naramdaman ng lahat ng nilalang na may nawala sa kanila, ngunit kahit anong pakiramdam nila ay wala naman silang matukoy. Sa katunayan ay napigil na ni Ming ang Heavenly Wheel kaya ang Tianyuan Continent ay pansamantalang walang Heavenly Wheel. Agad na sinamantala ni Xiao Xi ang pagkakataon at mabilis na pinalawak ang mga ugat ng Undying Divine Tree na bumaon ng malalim sa lupa at lumaganap sa buong Tianyuan Continent. Sa loob lamang ng 1 oras ay nakontrol na ng Undying Divine Tree ang buong Tianyuan Continent. Biglang napabulala si Xiao Xi sa gulat dahil natuklasan nitong may isang napakalaking Tianyuan Pearl sa pinakaubod ng Tianyuan Continent at kung ma-refine ang Tianyuan Pearl ay mas magiging madali ang pagkontrol sa Heavenly Wheel. Ngunit may sumunod pa itong ikinagulat dahil sa loob ng pinakaubod ng mundo ay may nakatiklop pang ibang mga malalaking mundo. Tinanong ni Ming kung ano ang nangyayari at narinig ang takbo ng isip ni Xiao Xi. Sinabi ni Xiao Xi na hindi simple ang Tianyuan Continent dahil may 5 malalaking mundo na nakatiklop sa loob nito. Tinanong ni Ming kung may kaugnayan ba ang 5 malalaking mundong yon sa Tianyuan Continent. Sinabi ni Xiao Xi na mayroon at kung tutuusin ay ang 6 na malalaking mundo kasama ang Tianyuan Continent ay dating isang malaking mundo lamang, ngunit naitiklop ito sa 6 na bahagi at ang bawat bahagi ay naging hiwalay na malaking mundo. Naunawaan ito ni Ming at sinabing kapag na-refine ang Tianyuan Continent ay parang na-refine na rin ang 6 na malalaking mundo. Sumagot si Xiao Xi na maaari itong ituring na ganoon, ngunit pakiramdam niya ay maliit na bahagi lamang ang Tianyuan Continent at ang buong orihinal na mundo ay dapat na napakalaki. Tuwang-tuwa si Ming at sinabing mas lalo pang lalalim ang pundasyon ng Heavenly Dao Sect. Sinabi ni Xiao Xi na huwag munang magsaya dahil kapag na-refine na ang Heavenly Wheel ay muling babukas ang mga nakatiklop na 5 malalaking mundo at magdurugtong na ito sa Tianyuan Continent at hindi niya alam kung anong mga nilalang ang nasa loob ng mga iyon at kung mga demonyo man ang mga naroon ay magiging malaking problema. Sinabi ni Ming na huwag mag-alala dahil kontrolado nito ang Heavenly Wheel kaya hindi mahirap na pigilan ang mga naroon at ipinagpatuloy ito. Nagpatuloy ang paghahanda ni Xiao Xi at pagkalipas ng humigit kumulang 1 pang oras ay tuluyan ng nagugat ang Undying Divine Tree sa buong Tianyuan Continent at sa 5 iba pang malalaking mundo. Masasabing ang Undying Divine Tree na mismo ang Tianyuan Continent at ang Tianyuan Continent ay ang Undying Divine Tree. Nang matapos ang 3 oras ay natapos na rin ni Xiao Xi ang pag-refine sa 6 na malalaking mundo. Isang napakalakas na puwersa ang umangat at sa sumunod na sandali ay ganap na itong sumanib sa Undying Divine Tree. Sinabi ni Xiao Xi na magkukulong siya ng 3 araw at pagkatapos ay nawala ito kasama ang Heavenly Wheel.
Biglang umugang ang paligid ng Tianyuan continent at lumitaw ang walang hanggang kawalan at pagkatapos ay kumalat ito at unti-unting nabuo ang mas marami pang lupain. 5 uri ng napakataas na antas ng espiritual na enerhiya ang kumalat. Namangha si Ming dahil ang lawak ng Tianyuan continent ay lumaki ng mahigit 1,000 ulit kaysa dati. Nakita niya na ang mga bagong bukas na mundo ay may napakaraming kayamanan at halos kahit saan ay may mga spirit herbs at immortal grasses at maraming mahalagang ibon at halimaw at maraming spirit spring at divine water. Nakita rin niya ang maraming tao sa mga lugar na iyon. Ngunit ikinagulat niya na kahit marami ang tao sa 5 nakatiklop na mundo ay napakahina ng kanilang cultivation. Halimbawa sa isa sa mga malalaking mundong iyon na may napakataas na espiritual na enerhiya ay ang pinakamalakas na tao roon ay nasa ika-6 na antas lamang ng Dharma Heaven. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Ming ang dahilan. Ang 5 malalaking mundo ay maraming tao at sobrang siksik na ang mga ito. Tinaya niya na ang kabuuang tao sa 5 malalaking mundo ay mahigit 10 trilyon at ang dami ng tao roon ay mahigit 3 ulit kaysa sa Tianyuan continent. Ngunit sa kabila nito ay payapa pa ring namumuhay ang mga tao doon at bihira ang digmaan dahil napakarami ng kanilang yaman at kahit doblehin pa ang kanilang bilang ay hindi sila magugutom at hindi sasabog ang malalaking digmaan. Napabuntong hininga si Ming at sinabing ang mga taong namumuhay sa kaginhawaan ay namamatay sa kawalan ng pagsubok. Ang mga tao roon ay hindi pa nakaranas ng matinding paghihirap o pagsalakay mula sa labas kaya ang bawat isa ay naging tamad at walang interes sa pagsasanay. Kasabay nito ay naramdaman din ng 10 trilyong tao sa 5 bagong bukas na mundo ang malaking pagbabago. Nakita nilang mas tumaas ang langit at mas lumawak ang lupain kaya nag-usisa ang mga tao at nagsimulang maglakbay sa iba't ibang direksyon. Ngunit dahil napakababa ng kanilang cultivation at ang pinakamataas na nga ay Dharma Heaven lamang ay hindi nila kayang maunawaan ang hiwaga ng mundo. Hindi muna sila pinakialaman ni Ming at naghintay siyang magising si Xiao Si bago makipag-ugnayan sa mga tao sa 5 mundo. Sa kanyang palagay ay ang pinakamainam na paraan ay gamitin ang Undying Divine Tree upang gawing mananampalataya ang lahat ng tao at pagkatapos ay dahan-daang pumili ng mga henyo sa martial arts mula sa kanila. Habang nagkukulong si Xiao Si ay nagpatuloy ang martial arts tournament ng Heavenly Dao Sect. Natapos na ang paunang pagpili sa iba't ibang malalaking mundo at ang mga kalahok ay nagtipon na sa Tianyuan continent. Naghanda ang Heavenly Dao Sect ng malalaking lugar at ng mechanical formation para sa pagsusulit kaya handa na ang martial arts tournament anumang oras. Dahil napakalaki ng gastos sa martial arts tournament ay maraming kilalang tao ang inanyayahan tulad ng 3 emperors ng 3 Emperors World, ang pinuno ng Legendary Academy at ang Hallmaster ng Immortal Temple. Marami ring malalaking tao ang kusang pumunta upang manood dahil alam nilang ang ganoong klaseng paghahanda ni Ming ay tiyak na magbubunga ng hindi pangkaraniwang resulta at lahat sila ay sabik na makita ito. Hindi nagtagal ay mahigit 70,000 kalahok ng warrior list ang sunod-sunod na pumasok sa isang portal patungo sa Infinite Divine Sea ni Ming. Doon ay nagsimula na ang pangangalap ng iba't ibang datos tulad ng lakas tigas ng katawan, lakas ng espiritu, talino at iba pa na gawain ni Ming mismo. Ang mga mandirigma ay lumitaw sa isang isla sa Infinite Divine Sea at sa isang pag-iisip lamang ni Ming ay agad niyang nakita ang kanilang talento, pangunawa at iba pang katangian. Sa sumunod na sandali ay umangat ang maraming alon mula sa dagat at bumuo ng mahigit 70,000 mga mandirigmang gawa sa tubig dagat na kontrolado ng banal na anyo ni Ming. Bawat isa sa mga mandirigmang gawa sa tubig ay katapat ng isang tunay na mandirigma kaya nagsimula ang labanan. Sa loob lamang ng mahigit 1 oras ay 99% ng mga mandirigma ang bumagsak at tumpak na nasukat ni Ming ang kanilang kabuuang lakas at binigyan niya sila ng puntos. Ang mga natirang mandirigma ay hindi na rin nagtagal at sunod-sunod ding natalo at patuloy na sinuri ni Ming. Mahigit 1 oras pa ang lumipas at inilabas na ni Ming ang mahigit 70,000 mandirigma mula sa Infinite Divine Sea at muli silang lumitaw sa plaza sa harap ng Heavenly Dao Sect. Sa sumunod na sandali ay may lumitaw na dilaw na listahan sa langit na may malinaw na nakasulat na 30,000 pangalan mula simula hanggang dulo. Nagsigawan ang mga tao sa gulat at sinabing napakabilis namang lumabas ng warrior list. Lalo na ang mga kalahok ay agad na tinitigan ng listahan at hinanap ang kanilang mga pangalan. May mga tuwang-tuwa at may mga malungkot.
Sa 70,000 tao ay wala pang isang katlo ang nakapasok sa listahan at sila ay sumigaw sa tuwa at tumalon ng mataas samantalang ang mas marami ay malungkot na napabuntong hininga dahil alam nilang wala na silang pag-asa sa pagkakataong ito. Sumunod ang Martial Master List, Martial Sect List, Martial Dominator List, at Martial Saint List. Handa si Ming at ang bawat listahan ay nabuo sa loob ng hindi hihigit sa 5 oras. Ngunit kahit ganoon ay umabot pa rin ng 3 araw bago nabuo ang Martial God List. Ang Martial God List ang may pinakamatinding labanan at hindi ito ginanap sa Infinite Divine Sea ni Ming kundi sa isang labanan. Ang manalo sa isang laban ay makakakuha ng 2 puntos, ang tabla ay 1 puntos at ang matalo ay 0 at sa huli ayon sa puntos ay inayos ang ranggo sa Martial God List. Ang mga hindi nakapasok sa listahan ay pinauwi ng grupo-grupo sa kanilang mga pinanggalingan samantalang ang mga nanalo ay nanatili sa Tianyuan Continent upang tanggapin ang kanilang mga gantimpala. Tulad ng inaasahan ni Ming ay 99% ng mga nasa listahan ang pumiling sumali sa Heavenly Dao Sect. Ang dahilan ay simple dahil ang Heavenly Dao Sect ay nakapagbigay ng napakaraming gantimpala na nagpapatunay na napakayaman nito at kung nais nilang umunlad pa sa hinaharap ay kailangan nilang sumali dito. Dagdag pa rito ay may alam sila sa martial arts ni Ming at naniniwala silang hindi ito mas mababa sa martial arts ng Han Ancestor kaya bakit hindi sila sasali. Ang pinakahuli ay ang Heavenly Dao List na listahan ng Heavenly Dao Sect para sa mga nais maging guest elder at para lamang sa mga sasali sa Heavenly Dao Sect. Sa unang inaasahan ni Ming ay akala niyang hindi gaanong magiging masigla ang listahang ito at baka pa nga maging malamya. Ngunit nagkamali siya dahil sa plaza ay mahigit 100,000 tao ang nagtipon upang sumali sa kompetisyon para sa Heavenly Dao List. Ang ika-10 pwesto ay may gantimpalang 1,000 bilyong Eternal Coins. Ang 1,000 bilyong Eternal Coins ay napakalaking halaga dahil ang pamilyang Gan ng War Civilization ay kumikita lamang ng halos 1,200 bilyon sa isang taon. Ang halagang yun ay sapat na upang gawing longevity realm na makapangyarihan kahit ang isang mangmang at ang unang pwesto naman ay may gantimpalang 1 trilyong Eternal Coins na mas malaki pa kaysa sa kabuuang cash ng Martial God Hall na mahigit 1 trilyon lamang. Dahil dito ay parang nabaliw na nagdatingan ang mga malalakas mula sa iba't ibang mundo. Ang mga pumunta ay pawang mga longevity realm na makapangyarihan at may malaking bahagi pa sa kanila ang mga longevity supreme na nakagawa na ng ilang hakbang patungo sa eternal realm. Ang mga ganoong kalakas ay hindi kayang subukin ni Ming kaya si Xiaoxi ang nagpakita upang mga siwa. Lumipas na ang 3 araw at tuluyan ang na-refine ni Xiaoxi ang Heavenly Will ng Tianyuan Continent at ang buong malaking mundo ay naging bahagi na ng Undying Divine Tree. Nang ma-refine na nito ang Heavenly Will ay ang lakas ni Xiaoxi ay halos umabot na sa Eternal Realm at sa isang pag-iisip lamang ay nagpakawala ito ng isang nakakatakot na presyon na bumalat sa daan-daang libong taong kalahok sa Heavenly Dao List. Patuloy na lumakas ang presyon at unti-unting may mga tao nang hindi nakayanan at napaluhod. Padami ng padami ang napaluhod mula 1,000 naging 3,000, 5,000 at 20,000. Sa huli ng lumakas pa lalo ang presyon ay sa 100,000 tao ay mahigit 100 na lamang ang nanatiling nakatayo. Sila ay pawang mga longevity supreme na nakagawa na ng ilang mahalagang hakbang at may taglay na pakiramdam ng eternal realm. Nawala ang presyon at ang lahat ng lumuhod ay inalis sa lugar. Pagkatapos ay nagsimula ang sunod-sunod na labanan ng mahigit 100 tao kung saan ang panalo ay 2 puntos, ang tabla ay 1 at ang talo ay 0 at sa huli ay inayos ang ranggo ayon sa puntos. Nakaupo si Ming sa tuktok ng puno habang si Xiaoxi ang nangangasiwa sa labanan. Sa tabi niya ay nakaupo si Murong at Jiang Zhu na natutulala sa nakakamanghang labanan at sabi nila ay hindi sila makapaniwalang ang mga ganoong kalalakas na tao ay malapit ng maglingkod sa kanila. Kalmado si Ming at sinabing ang tao ay gagawin ng lahat para sa pera at hindi naman nila kailangang mamatay ang mga ito kundi makipaglaban lamang at pagkatapos ay maglingkod sa kanila. Sinabi ni Jiang Zhu na talagang napakalakas nila at tunay silang mga longevity supreme. Hindi na nanood pa si Ming ng labanan at sinabing kukuha na siya ng mga disciple at tinanong kung sasama ang dalawa. Tinanong ni Murong kung saan siya kukuha ng mga disciple. Sinabi ni Ming na kukunin niya ang unang pwesto ng Warrior List at ang unang 3 sa Martial Saint List at ang unang 10 naman sa Martial God List ay magiging elder ng Heavenly Dao Sect.
Nagtaka si Murong at tinanong kung bakit tanging ang Warrior List at Martial Saint List lamang ang kukunin at bakit hindi kasama ang Martial Master List, Martial Sect List, at Martial Dominator List. Ipinaliwanag ni Ming na ang Warrior List ay para sa pundasyon at sa antas na yun pinakamalinaw na makikita ang talento ng isang tao samantalang ang Martial Saint List ay ang susi sa pagpasok sa Martial God kaya makikita rin doon ang magandang hinaharap ng isang tao. Ang mga nasa gitnang listahan ay maaari niyang tanggaping disciple kapag sila ay naging Martial Saint na. Napangiti siya at sinabing ang mga ganoong katalinong disciple ay tiyak na hindi siya bibiguin. Ang unang nais makita ni Ming ay ang unang pwesto ng Warrior List. Ito ay isang batang 13 taong gulang na nagngangalang Li Tianhu. Ang kanyang kabuuang puntos ay mas mataas ng 30 puntos kaysa sa ikalawa at nanalo siya sa lahat ng laban samantalang ang ikalawa naman ay natalo ng mahigit 10 beses at may lamang-lamang na 2 puntos sa ikatlo. Maliwanag ang mga mata ni Li Tianhu at hindi siya natakot nang makita si Ming. Agad siyang lumuhad at malakas na sinabi na siya si Li Tianhu at bumabati sa sect leader. Nakita ni Ming na may malakas na karakter ang bata at nasiyahan siya at tinanong kung totoo bang nais nitong sumali sa Heavenly Dao Sect. Malakas na tumango si Li Tianhu at sinabing oo at ikinwento nito na siya ay ipinanganak sa witchcraft civilization at noong bata pa siya ay nagkasakit at namatay ang kanyang mga magulang dahil sa gutom habang sinusubukan siyang pakainin. Nang lumaki siya ay wala na siyang pamilya at nagsikap siyang magsanay at kumita ng pera ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng mga tao. Sa kanyang lugar ay kontrolado ng mga makapangyarihang angkan at pamilya ang lahat ng yaman at ang mga tulad niyang mahihirap ay hindi nakakakuha ng mga ito. Tinanong ni Ming kung wala bang nakatuklas ng kanyang talento. Tumango si Li Tianhu at sinabing may ilan ang nakatuklas nito ngunit hinihiling nilang maging alipin muna siya bago siya tulungan at hindi siya pumayag. Nagtaka si Ming at tinanong kung dahil lamang doon ay tinalikuran na siya ng mga ito. Sumagot si Li Tianhu na hindi naman siya tinalikuran kundi naghihintay lamang silang magbago ang isip niya. Malamig itong ngumiti at sinabing mabuti na lamang at nagkaroon ng martial arts tournament ang Heavenly Dao Sect na isang malaking pagkakataon para sa lahat ng mandirigma kaya nagmadali siyang pumunta. Tumawa si Ming at sinabing maganda ang kanyang determinasyon at tinanong kung nais ba nitong maging disciple niya. Agad na lumuhad si Li Tianhu at 3 beses na nagbigay galang at tinawag siyang master. Tuwang-tuwa si Ming at sinabing dahil mahina pa ang kanyang cultivation ay siya ang magiging pinakabatang disciple nito. Sumunod na pumasok ang 3 nasa unahan ng Martial Saint List. Ang 3 ito ay pawang mga kabataan na 2 lalaki at 1 babae. Ang isang lalaki ay mataba at ang isa naman ay payat at mahigit 2 metro ang taas. Ang babae ay may ordinaryong hitsura ngunit mahinahon at maganda ang kilos. Ang babae ay si Sun Hongguo na unang pwesto ng Martial Saint List. Ang mataba ay si Yan Shenbiao na 2nd pwesto at ang payat ay si Zhuo Hui na 3rd pwesto. Nang makita sila ni Ming ay labis siyang nasiyahan dahil ang kanilang talento ay hindi mas mababa kaysa kinatang Yuansheng at ng iba pa at marahil ay mas mataas pa nga ng bahagya. Alam din ng 3 ang kanilang katayuan at agad silang yumukod nang makita si Ming. Tinanong sila ni Ming kung nais nilang maging disciple nito at agad nila siyang tinawag na master. Ayon sa antas ng kanilang cultivation ay si Sun Hongguo ang 9 na disciple ni Ming, si Yan Shenbiao ang 10 si Zhuo Hui ang 11 at ang batang si Li Tianhu ang 12.